Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. At kung di nyo pa po ako kilala, ako po si Pastor Jays, isa po sa mga pastors sa main church na ito. And alam nyo po, meron tayong series sa start of this year. Ang series natin is all about kung ano yung sinabi ni Jesus sa mga disciples niya. Ang sabi ni Jesus sa mga disciples niya, "Follow me." No? And ito yung ating series din, ngayong second Sunday ng taon dahil sa gusto natin si God yung mauna sa ating mga buhay. Amen? Amen ba? May kausap ba ako ngayong hapon na ito? Yan. And alam niyo po, ang Follow Me series na ito, gusto natin kasi lahat, ang bawat isa sa atin maging disciple ng ating Panginoong Jesus. And alam niyo po, ito yung desire din ni Jesus na kung saan kaya niya sinabi sa mga disciples niya, "Go and make disciples of all nations," dahil gusto niya lahat sumunod, lahat magbago ng buhay, lahat ang maging parang gagayahin nila sa kanilang buhay, hindi yung kapwa nila, kung hindi ang ating Panginoong Jesus lang. Because Jesus lived a perfect life. O nga, magagawa natin na talagang matry na katulad ni Jesus, kaya lang hindi naman up to par na katulad ng kay Jesus exactly. Pero kung paano si Jesus na buhay, kung paano siya nag-interact sa mga tao, kung paano siya umibig sa kapwa niya, yun yung maganda na kung saan tularan ng bawat isa sa atin. Pero alam niyo po, sa pagsunod kay Jesus, yung sinabi ni Jesus na "Follow me," sundan niyo ko, hindi yan po yung pag-follow na kung saan walang halaga o wala kang ipagpapalit or wala kang iiwan. Pag sinabi ni Jesus na "Follow me," merong kabayaran. Merong dapat kang gagawin na iiwan mong bagay sa iyong buhay. And this is possibly first time yung marinig, no? Sa ilan sa inyo na bago-bago lang kayo na dumadalo sa church na ito, pwedeng ito yung time na kung saan maririnig mo na, o nga, mahal ka ni Jesus, pero may time na kung saan pag tinawag tayo ni Jesus, we also have to decide kung susundan ba talaga natin siya sa gusto niya or meron ka ring iiwan na bagay na kung saan hindi mo talaga siya dapat na dalhin sa pagsunod mo kay Jesus. May isa pong story ako sa inyo. May isa pong lalaki na kung saan siya ay busy sa kanyang work sa isang electric supply na company. Then, nung nag-work siya, important yung ginagawa niya po. But in the middle of his work, tumawag yung kanyang asawa. Ang sabi, meron daw kailangan silang gawin na importanteng bagay at kailangan na pagdiskusyonan dahil meron daw pong problem sa panganak nung babae at ganun din naman, kailangan daw ng support nung asawa niya. Alam niyo po, dali-dali yung lalaki, iniwan niya yung work niya sa isang company na yon at pumunta siya dun sa asawa niyang babae. Bakit? Dahil kailangan ng support, kailangan ng pag-aaruga. At may isa naman pong story na kung saan may isang nagtatanim na lalaki na kung saan sa pagtatanim niya, maghapon siya nandoon at hindi pa siya tapos dun sa ginagawa niya. Pero nung tinawag siya ng tatay niya, dahil kailangan nilang pumunta sa isang bayan, dadalhin sa ospital, iniwan niya yung pangkalkal niya ng lupa, iniwan niya yung kalabaw niya, tas sumunod siya dun sa tatay niya. Alam niyo po, mga stories yon na kung saan kapag merong mahalaga sa ating buhay, willing tayong iwan yung mga bagay na less important sa atin. Tama ba yon? I believe lahat tayo may hierarchy ng mga bagay na importante sa ating buhay. Tama po ba? Tama po ba? Ganon din po ang pagsunod natin kay Jesus.
may cost. May mga bagay ka na dapat iwan dahil mas mahal mo si Jesus at siya yung susundan mo sa iyong buhay. Ang topic natin today is all about the cost. May halaga ang pagsunod kay Jesus. Hindi po biro. Dahil may kailangan kang gawin. Kung mahal mo si Jesus, susundin mo siya. Tama po ba? And kung alam mong important yung bagay na pupuntahan mo, susundan mo. Tama po ba? Kung gusto mo, yung pagkatawag sa'yo o yung pupuntahan mo, talagang sure na sure ka pupunta ka. Pag sinabing, anak, punta tayong SM, anong gagawin natin doon? Sometimes kapag ayaw mo, ano sasabihin mo? Dito na lang ako. Ano bang gagawin dyan? Anong importante? Pero pag mga bagay na gustong-gusto natin, go lang tayo. Mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus, hindi katulad ng mga bagay na yon, pero katulad ng kung ano yung bagay na importante sa atin. Kung nakikita mong importante yung pagkakaroon ng relationship kay Jesus, mga kapatid, meron talaga tayo mga bagay na iiwan sa ating buhay para mag-move forward tayo at sumunod sa relationship natin kay God. Amen ba dyan? Now, gusto ko pong basahin sa inyo ang sinasabi ng Luke chapter 9 verse 23 to 25. Dito po, kinausap ni Jesus lahat ng mga tao. Pag sinabing lahat dito, kasama po yung disciples niya, kasama yung mga hindi disciples niya, mga taong galit sa kanya, mga tao na kung saan gusto lang makiusyoso sa crowd. Ay, ang ganda ng ginagawa ni Jesus, patingin nga ako. Sometimes they want to follow Jesus, pero hindi yung follow na gusto na klase ng pag-follow ni Jesus sa kanya. Gusto lang nila makita yung miracles ni Jesus, gusto lang nilang mapakain ni Jesus, pero ayaw nilang sumunod sa sinasabi ni Jesus. May mga tao pong kausap na ganyan, si Jesus, and kasama po sa lahat na yan, I believe that today the Lord is speaking in His Word na kasama tayo sa lahat na ito. Amen ba dyan? Ang sabi ni Jesus po, verse 23, sinabi niya sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, please, sabihin mo sa kanya, kasama ka doon. Sinabi niya sa lahat, kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan nyo ang sarili nyo, pasanin ang krus nyo araw-araw, at sumunod sa akin. Verse 24, kung gusto nyong iligtas ang buhay nyo, mawawala ito. Pero kung mawalan kayo ng buhay, alang-alang sa akin, maliligtas nyo ito. Verse 25, anong mapapala nyo kung makuha nyo ang buong mundo, pero mapapahamak o mawawala naman ang buhay nyo? Anong sagot? Siyempre, wala. Mga kapatid, may benefits sa pagsunod kay Jesus. Sino sa inyo, pag nasa alanganin yung buhay nyo, tatawag kayo kay Jesus? Maugulat nga kayo, kahit mga taong hindi naniniwala na merong Diyos, pag nadulas sila, oh my God! Tama ba? Biglang nagkaroon ng God sa buhay nila. Pag na-shock sila sa isang pangyayari sa buhay nila, oh Lord! Napapatawag sila ng ganon. It is our natural desire na kung saan unknowingly sa ating mga buhay, kapag may isang bagay na alam natin imposibleng maisalba, imposibleng mangyari, we call to a higher being na alam nating makakakilos sa ating mga buhay. And you know what? Si Jesus, maraming benefits ng pagsunod kay Jesus. Sa pananalangin natin sa Kanya, ba't ba tayo nananalangin? Para tugunin ng Diyos ang panalangin natin, para magkaroon ka ng ganitong bagay, para maproteksyonan ka. Marami tayong mga benefits na na-enjoy kay Jesus. Sometimes, si Jesus nga nagiging genie na sa ating mga buhay. Bakit? Nakausap mo lang siya,
Tuwing kailan ka lang may kailangan sa iyong buhay. Di ba? Kailan natin kinakausap si Jesus pag tayo ay kakain. Thank you, Lord, sa pagkain na ito na binigay sa amin. Amen. Kasi, kakain ka. Gabayan niyo po ako sa labas. Aking pagpasada, pagbabiyahe. Dahil meron tayong kailangan. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Gusto natin yung mga bagay na mga benefits natin kay Jesus. Ang tanong, gusto ba talaga natin sundan si Jesus sa ating mga buhay? Alam niyo po, next slide, we cannot like the fruit but hate the tree. Hindi pwedeng ayaw mo yung puno pero gusto mo yung bunga niya. May ganyan kanina, sabi nila, may ganyan sa amin, pastor, yung kamyas kasi na puno sa bahay namin, parang nakaganon na, pero yung kamyas, pinangsisigang pa namin, sabi niyang ganon. You cannot like the fruit but hate the tree. Kasi pag pinutol mo yung puno na yon, ano mangyayari? Wala na yung fruit. The source of that fruit is the tree. And everything that is good comes from God. Kaya nga, kung ating titignan, kung everything that is good comes from God, ang source lang lahat ng mabuting bagay ay sino po? Ang Diyos. So, yung mga mabubuting bagay na gusto natin sa ating buhay, ang dapat i-desire natin yung nagbibigay ng mga bunga na yon. Amen? Hindi ka after dun sa fruit, hindi ka after sa blessing, kundi dapat maging after ka sa nagbibigay ng good things. Sa nagbibigay ng fruit na yon sa iyong buhay. And ang desire natin ngayong 2026 is lahat tayo maging kauhawa natin, kagutuman natin, desirein natin sa ating mga puso na si Jesus yung maging sentro ng ating buhay. A disciple po, next slide, is someone who follows Jesus ng buong buo. Sabihin mo nga yun, buong buo. Hindi 90%, hindi 50%, at lalong hindi 99.9%. Na parang safeguard lang. Hindi ganon. Ang pag-follow kay Jesus ay, anong word? Buong buo. Ibig sabihin, 100 out of 100, 10 out of 10, hanggang sa mabago yung buong buhay mo to become more like Him. Kaya we believe in this church, hindi po kapag nag-church ka, banal ka. Pag nag-church ka, maayos na kagad yung buhay mo. Church is a place of many broken people. Tignan mo nga yung kaliwa at kanan mo nakatabi. Alam nyo, may mga struggles tayong lahat. Kasama yung katabi mo. Lahat tayo, we need God in our life. We come to church not because perfect tayo, but we need a perfect God. Amen? Na kung saan, siya mismo yung magbabago sa ating buhay. And ang gusto ni Jesus, mangyayari yon kung ikaw ay magiging disciple niya. Amen? Kung ikaw ay magiging tagasunod talaga ni Jesus. Dahil bakit? Ang gusto ni Jesus lahat sa atin, maging disciple. Kaya pwede bang sabihin mo sa 3 tao, malapit sa iyo, sabihin mo sa kanila, gusto ni Jesus, maging disciple ka. Nabasa natin, yung sa verse 23, next slide, ang sabi ni Jesus sa lahat, tignan niyo po, kung gusto nyong sumunod sa akin. Pagdating sa Christianity, hindi po tayo pinipilit. No? Because discipleship begins with a desire. Sabihin mo nga yun, desire. Kailangan mithiin mo sa buhay mo, nasain mo, gustuhin mo yung mga bagay na hindi mo gusto. Ang lahat ng bagay,
kung gusto natin talagang makuha ang isang bagay, magsisimula yun sa desire. Desire starts kapag naging curious ka sa isang bagay. Know more about Jesus. How can you know more about Jesus? Di mo siya makikita sa TikTok, di mo siya makikita sa Facebook, makikita mo in your Bible. By the way, baka hindi nyo alam, ang month of January po ay Bible month sa Pilipinas. Sino nakakaalam nun? No? Bible month. That's why we encourage every one of you to open up your Bibles and discover sino ba talaga si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. And you will see na si Jesus, mahal na mahal niya tayo. He gave His life for us. Ang desire na ito ay desire na kung saan, kung gusto mong sumama, tara, halika. Hindi ito yung namimilit na talagang halika dito, kakalad ka rin ka. Hindi yung ganon. Kundi it begins with a desire na iniimbitahan ka niya. Tignan nyo. Kung gusto nyong, ano sabi kanina sa verse natin, pakibalikan, please. Kung gusto nyong sumunod sa akin. Kasi lahat ng sumusunod kay Jesus, akala natin, lahat gustong sumunod. Some of them, ayaw talaga sumunod kay Jesus. Sinong sinusunod nila? Yung miracles ni Jesus. Yung pagkain ni Jesus. Nagigets nyo? Sometimes, ang sinusundan nila, hindi si Jesus talaga, kundi yung benefits kay Jesus. Kaya nga, for some people, may friend sila, pero kaya lang nila naging friend yon dahil meron silang benefit. Pero pag nawala na sila ng benefit dun sa friend nila, friends over na. Kaya dito kayo magulat, no? Ang daming sumusunod kay Jesus, tama? Ang daming napapawaw sa miracle niya. Pero those same people, yung nagsabi sa kanya na, crucify Him! Ipako na yan! Those same people were also some of the people na sumusunod kay Jesus. Pero dahil wala na silang benefit kay Jesus, naging against sila sa Kanya. Ang sabi ni Jesus, kung gusto nyong sumunod sa akin. Alam niyo po, hindi ka pinipilit ng Christianity. Ikaw ay iniimbitahan ni Jesus Christ. Ang pagsunod po kay Jesus kasi, next slide, hindi siya automatic. No? Hindi yung nakalagay sa birth certificate mo kasi Christian yung parents mo, Christian ka na, Christian nakalagay doon, automatic, disciple ka na ni Jesus. Hindi po ganon. Hindi po ibig sabihin, next slide, sorry po no, pero hindi ibig sabihin na nag-church ka, disciple ka na. May attendance ka, nakaupo ka sa church, disciple ka na. Kasi nga, sabi ko po sa inyo, maraming sumusunod kay Jesus, pero hindi lahat disciple niya. Amen? Amen ba? And next, actually po, ang pagkilala kay Jesus ay hindi rin po parehas sa pagsunod sa Kanya. Pwede nga kilala mo siya sa pangalan. Sikat kasi nakukwento ng iba, no? Pero hindi mo talaga siya kilala sa iyong buhay. Makikilala mo si Jesus, una sa lahat, kung pipiliin mo siya sa iyong buhay. Because mga kapatid, ang discipleship, next slide, discipleship is a choice. Kailangan piliin mo. Kailangan gustuhin mo. And malalaman mo lang yon, magiging choice mo lang yon, if you discover more about Him. Sino ba talaga si Jesus? Ano yung ginagawa niya? Ano yung character niya?
Bakit ba niya to ginawa para sa akin? Ano bang mga ginawa niya sa mga tao nung unang panahon? Bakit ba siya sinasamba ng lahat? Bakit marami mga tao in love kay Jesus? Ba't sila na in love kay Jesus? And you will discover, mga kapatid, kung sino ba si Jesus if you make that choice ngayong araw na to. Amen? Unfortunately, ang pagsunod kay Jesus, hindi po madali. Dahil, sabi nga natin, may cost. May cost. Mahirap sa atin ngayon mag-desire, mahirap mithiin ang isang bagay kung wala tayong benefit. Di ba? Kung wala kang makukuha sa Kanya. Kaya actually, nagulantang yung mga tao nung sabihin ni Jesus yung sumusunod na linya na ito. Next slide please. Tingnan niyo po. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Sinabi niya sa lahat, kung gusto nyong sumunod sa akin, ano daw? Kalimutan nyo ang sarili nyo. If you were one of those people na nakikinig kay Jesus nung unang panahon, ano kayang masasabi nyo sa sinabi ni Jesus na kalimutan ang sarili? Mga kapatid, pag sinabing kalimutan ang sarili, next slide, it means denying yourself. Ang denying yourself, tumutukoy yan sa, Lord, kung ano yung gusto mo, yun yung masunod. Okay? Hindi po yan yung parang na-devalue yung pagkatao mo. Hindi po yun. Hindi ibig sabihin ng denying yourself or yung sinasabi na kalimutan yung sarili, ano nga bang pangalan ko? Hindi yun. Hindi ang ibig sabihin ng kalimutan ng sarili, hindi ko na aayusin yung sarili ko, di na ako kakain ng matino, papabayaan ko lang, di na ako magtutoothbrush, di na maliligo. Hindi yon. Pero ang denying yourself is actually giving God the control. Hindi po ito yung sisirain mo yung pagkatao mo. At lalong hindi po, next slide, sinasabi ni Jesus na wala kang, next slide please, hindi yan. Hindi sinasabi ni Jesus na wala kang kwenta. Hindi po yun. Kundi niya, sinasabi niya, hindi na ikaw yung center ng buhay mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo yon, hindi na ikaw yung center ng buhay mo. This means, simple lang, 3 things, mga kapatid. Sinasabi mong, I surrender control. Bakit? Ba't control? Anong ibig sabihin nun, pastor, na kinokontrol ako ni Jesus? Hindi kayo kinokontrol na parang puppet. Hindi po yun. Kundi, kung merong overarching principle sa buhay mo, bakit tama ang mali at mali tama? Yung ganon, na idea. Bakit ang isang bagay naging mali? Bakit ang tama naging tama? Bakit ito yung tingin mo ganito? Ito yung tama. Ano yung prinsipyo mo sa buhay mo? Ano yung basis mo doon? Sarili mo ba? Or si Lord? Pwede kasing sa tingin mo, tama, pero sa tingin ni Lord, mali. Nakukuha natin? Hindi yung ini-insist mo yung sarili mo, kundi, Lord, ano ba yung gusto mo sa buhay ko? Ang topic na ito is all about actually self-denial. Self-denial. Tatanggihan mo yung gusto mo at susundin mo yung gusto ni Lord. Nakuha natin? Hindi po ito yung titingnan mo yung sarili mo na mas mababang tao. Hindi po yung ganon. Or thinking less of yourself. Hindi po yun. Kundi ang sarili mo is thinking yourself less. Na ano? Ganito yun. Hindi mo alam lahat ng bagay. Oo, tao ka, pero hindi mo alam lahat ng bagay. At hindi ikaw yung Diyos ng buhay mo.
May alam ka na hindi mo alam. May mga bagay na alam ka at may mga bagay na hindi ka alam. At si God, siya mismo yung nasa taas ng buhay mo. Nagsasabi sa'yo, huwag mong gawin yung mali na gusto ko, na naaayaw ko, at yung gusto ko, gawin mo. Nagigets po natin? Nagigets natin? Now, alam niyo po, ang greatest enemy ng discipleship, hindi naman po talaga ang kaaway na dyablo. Nulit ko po, ang greatest enemy ng discipleship, hindi naman yung kaaway na dyablo. Bakit? Talunan na siya. Amen. Sa cross. Amen? Amen ba? Do you agree with me? Or tingin nyo, napaka-powerful niya. Lalo na every, October 31. Para akala natin ganon. Hindi po. Hindi makapangyarihan ang dyablo. Actually, talunan siya. But the greatest enemy, tignan nyo po is self-rule. Ano yun? Ako yung boss ng buhay ko. God, wag mo akong pakialaman. Diyan ka, dito ko. Remember the garden? Alam niyo yung story? Sa Adam and Eve, sabi ni Lord sa kanila, kainin niyo lahat ng bunga. Wag lang yung bunga ng isang puno. Tapos, tinukso sila ng serpent. Sabi ng serpent, hindi. Pag kinain niyo yung bunga, you will be like God. Bakit you will be like God? Hindi ka magiging Diyos na makapangyarihan talaga. Hindi yon. You will be like God in a sense na kung ano yung tama na tingin mo. Hindi yung tama sa paningin ni Lord. Kung ano yung tama na tingin mo, yun yung susundin mo. Nakukuha natin. And that is why, sa society, ang hirap kapag tayo yung nasunod, kanya-kanya tayo ng gusto, wala nagde-determine kung ano ba talaga yung standard na morality. Standard na tama, standard na mali. Amen? Amen ba? Kaya sa panahon natin ngayon, tignan natin ang ating mga sarili. Si God ba talaga yung nasusunod sa ating buhay, principles ng buhay natin, or ang ating sarili? Sometimes pwedeng dumadaan ka sa pagkakataon ng buhay mo, kapatid. Ang ganda ng offer sa'yo, malaking pera. Pero alam mo naman, na dinidisregard niya yung magandang utos ni God sa buhay mo. Pwedeng may tinatapakang tao ka sa job na yan. Pwedeng nasisira mo buhay mo, reputasyon mo, puri mo, lahat ng mga bagay na yon. Tapos kinuha mo pa rin yung trabaho na yon. You are going against God's plan, God's will. And sometimes, biniblame pa natin, sino kapag may nangyaring di maganda sa buhay natin? Si God. Ba't nangyari sa akin to, God? God, ba't ito yung nangyari sa buhay ko? Ba't napahiya ako? Because the truth is, hindi naman yun, si God yung may kasalanan, ikaw din. Bakit? You see yourself na parang ikaw yung Diyos, na gusto mong kontrolin lahat sa buhay mo. Alam niyo po, sometimes, hindi tayo nahihirapan sundan si Lord kasi hindi natin siya mahal. Actually, most of us, sino dito mag-a-agree sa akin, sabihin mo, mahal mo si Lord. Amen? Kaway-kaway nga, sinasabi mo, mahal mo si Lord, come on. Sige, di ba? Dahil bakit? Hindi mahirap mahalin si Lord. Bakit? Mahal ka niya eh. Tama? Pero paano kung, di ba, yung mga tao naman sa paligid mo, hindi ka mahal? Ang hirap mahalin, di ba? Tama? Pero ito, nahihirapan tayo, hindi sa mahalin si Lord, nahihirapan tayo naman na sumunod sa Kanya dahil ayaw natin si God yung mag-control ng buhay natin.
we want na kung ano yung gusto ko, yun yung masunod. Hindi yung gusto ni God sa buhay ko. Of course, when you open the Bible, hindi mo naman makikita talaga dyan, wow, ito yung kalooban sa akin ni God. Maging ganito daw ako, career ko. Wala kang makikitang ganon. Ang makikita mo is principles. Ang makikita mo is yung ayaw ni God sa pamumuhay mo. Amen? Denying yourself or kalimutan ang sarili nyo. Ang ngayon, ang sabi niya naman, next dito, kalimutan ang sarili nyo, at tingnan nyo yung next na sinabi niya, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Pasanin ang krus nyo araw-araw. Anong idea nyo sa cross noong unang panahon? Do you think, mga kapatid, maganda yung cross? The cross, next slide, is not yung mga jewelry na nakikita natin. Sino sa inyo may necklace na may pendant dyan ng cross? Meron ba? Ako may ganun ako eh. Di ba? Well, sa panahon natin, maganda yung cross na jewelry. Tama? Who would agree? O kaya nakikita natin, cross, hospital yan, red. Di ba? Cross, simbahan yan. Sometimes maganda yung tingin natin. O kaya, yung cross minsan nagiging poetic na ngayon. But the reality is, kung titignan natin 2,000 years ago, iba yung idea ng mga tao sa cross sa idea ng mga tao sa cross ngayon. Okay? A lot has changed. Bakit? Noon po, next slide, ang cross, ibig sabihin na pasanin ang krus mo araw-araw, ibig sabihin nun, simple lang. Bagong buhay. Bakit? Kailangan may mamatay sa'yo. Huwag niyo po isipin na, anong mamatay, pastor? Kokoko? Hindi yon. Mamatay, ibig sabihin, may tumigil na part sa buhay mo. Ano yung tumigil na yon? Yun yung mga ayaw ng Diyos na gawin mo. Tumigil ang kasalanan sa buhay mo. Yung dati mong buhay, mabago ni Lord. Amen? Alam niyo po, bilang anak ng pastor, hindi naman po ako pinalaki na kung saan meron akong bisyo sa aking buhay. Wala akong bisyo sa alak, wala akong bisyo sa drugs, wala akong ganon. Pero nung tinanggap ko po si Jesus sa buhay ko, naging daily death para sa akin, hindi yung mga sinasabi kong bagay na yun, kasi hindi naman yun yung struggle ko. Ang struggle ko noon is, meron po ako nung addiction sa panonood ng TV, may addiction ako noon sa pagko-computer, tipong kukuha ako sa alkansya ng magulang ko, sa wallet nila. Sasabihin ko rin, may project, pero wala naman pala. Sasabihin ko, may requirement kasi sa school. Yun yung kaso ko naman noon. Aba, ang galing ko magsinungaling, kaya pa kitang tignan sa mata. Hindi ako yung nahihiya. Ganun ako noon. But daily death is to tell the truth. Amen? Daily death is, okay, gusto kong gawin yung bagay na yon, pero hindi ko gagawin. Nakuha natin? Nakuha natin? Kaya discipleship po, next slide, is not a one-time decision. It is, ano daw? A daily death. Hindi daily death na araw-araw kang namamatay, literal, hindi po yun. Taking up the cross is, meron kang mga bagay na tinitigil mo na sa buhay mo. Bakit? Because we are changed by God. Hindi isang pag-attend mo lang, bago ka na kagad.
unti-unti tayong binabago ni Lord araw-araw. May kanta niyan, di ba? Binabago mo ako araw-araw. Bakit? Kasi ganun si God sa buhay natin. Si God, slowly but surely, will change your life. Amen? Kaya, meron akong kilala, sabi niya sa akin, alam mo Jace, dati talaga, pag merong may utang sa akin, merong mga tao na chinichismis ako, ipopost ko talaga sila sa Facebook. Sabi niyang ganun. Matanda na to Pero sabi niya, nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, natigil na yon. Hindi na ako nagpo-post, story na lang. After a week, nawala na rin yung story. Tapos dinadala niya na sa church. Ini-invite niya na. Doon natin makikita, a life that is daily death, merong pagbabago sa buhay mo. Hindi man instant, amen? Pero daily. For God's glory. Amen? Kaya, ang discipleship is being more like Jesus every single day. Kaya, ano ibig sabihin ng pasanin ng krus? Next slide. Ito yun. Jesus over comfort. Komportable kay kasi yun na yung routine mo. Pero this time, pag sinabi ni Jesus na pasanin mo yung krus mo, hindi ka na komportable. Ito na yung bagong buhay mo, pero mahihirapan ka, pero sa una lang yun. Hindi ito yung nakasanayan mo. Magbasa ng Bible, mag-pray. Mas marami nga tayo, di ba? Time pa mag-scroll kesa sa magbukas ng Bible. Mas marami sa Facebook kesa sa Bible. Pero dito mababago yung comfort mo eh. Amen? Next slide. Pasanin ng krus din, ibig sabihin, obedience over preference. Hindi ko kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung gusto ni Lord. Amen? Hindi madaling magpatawad sa mga tao nagkakasala sa atin, pero dahil sinabi ni Jesus, unti-unti, sige, haharapin ko yan. Kahit gusto ko nang sapakin yung pagmumukha niya. Pwedeng may ganun tayong nafe-feel. Pero unti-unti. Until such time, na makayanan na natin to be more like Jesus every day. Amen? Kaya, ang change is not really an instant thing. Ang pagpasa natin sa krus araw-araw, unti-unting pinapatay yung dati nating identity. Bakit? Kasi pag may namamatay araw-araw, kaya nga sa Corinthians, sinabi ni Paul, you are a new creation. The old is gone, the new has come. Bakit? Kasi may namamatay, may nawawala sa buhay natin. Parang ganito, alam naman natin, no? Kahit ako rin, recently, bago magkaroon ng, I believe na nakwento ko sa inyo to last week, yung aunt ko, kinuha na siya ni Lord bago mag-New Year, and something has changed. Dati nakakausap mo, nakaka-video call mo, ngayon, hindi na. Dati siguro, yung kakilala mo na yon, siya lagi naghuhugas ng pinggan, pero ngayon, hindi na. Pag may namamatay, something has changed. Ganon din sa buhay natin. When something dies, something will change. Amen? Amen? Kaya, take up your cross daily, mga kapatid. Hindi yan isang beses lang. Hindi yan tuwing linggo lang. Hindi lang din yan, pag okay sa schedule ko, pag okay sa akin, it's what? It's daily. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw, kapatid. And last but not the least, sabi ni Jesus, tignan niyo po, sabayan niyo po ako sa pagbasa muli, mula sa sinabi, 1, 2, 3, go. Sinabi niya sa lahat, kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan niyo ang sarili niyo, pasanin ang krus niyo araw-araw at sumunod sa akin. Tignan niyo po,
Sa huli, inulit niya na naman, at sumunod kayo sa akin. Hindi niya sinabing sumunod sa mga utos ko. Hindi yon. Tingnan niya, sinabi niya, at sumunod kayo sa akin. Hindi niya sinabi, at sumunod kayo sa mga footsteps ko. Sabi niya, sumunod kayo sa akin. Hindi sinabi niya sumunod kayo sa mga disciples ko. Hindi. Sabi niya, sumunod kayo sa akin. Bakit kaya kay Jesus? Remember that the Bible says, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, si Jesus yung magiging daan natin, siya yung direction ng ating buhay. Ang cost, ang halaga, next slide, ay merong direksyon ng buhay. Hindi ito yung parang nawalan ka, tapos hindi mo na alam gagawin. May iiwan ka, pero alam mo kung saan ka pupunta. May iiwan ka, oo, pero meron kang pupuntahan. Hindi yung nawawala ka. Ang direction na ito ay si Jesus. Bakit direction? Ang direction po, mahirap yan na sumunod sa isang direksyon, lalo na kung sa mga taong hindi natin napagkakatiwalaan. Nag-try na kami noon. Dami naming tinanungan. Nung pupunta kami sa isang province, sa isang church. Binaba ni Bishop yung yung salamin, sa sakyan. Sabi niya, saan ba yung ganitong church? Pagkaano mo doon sa kanto na yun, kanan ka doon. Pagkapunta nga namin sa kanto, wala pa rin. Then nakita kami ng pulis. Sir, saan ba yung ganito ganyan? Hindi ko rin alam, sir, pasensya na. Nung tinawagan namin yung mismong doon sa church na yon, doon lang namin nakita. Eto pala yung direksyon. Bakit? Kasi, mahirap magtiwala sa mga taong wala ka talagang relasyon. Marami silang tuturo sa'yo, di mo alam, nililigaw ka na pa nila. Akala mo tama, pero mali. Mahirap. Lalo na sa panahon natin. Kahit nagtitext sa'yo, nanalo ka ng 300,000. Ganyan, di ba? Sa GCash. Kaya ipadala mo ang iyong OTP. Yung pala, scam na. Bakit? Akala kasi natin lahat ng direction ay okay. Hindi. Kung meron ka talagang relationship sa isang tao, yun yung mapagkakatiwalaang direction. Amen? Amen? Bakit? Kasi hindi ka nila i-guide dahil sa sarili nilang benefit. I-guide ka nila dahil mahal ka nila. Dati, akala ko sa parents ko, anak, huwag mo gagawin to. Anak, huwag ganyan. Sabi ko naman sa kanila, Mapa, ang dami namang bawal. Akala ko noon, galit lang sila sa akin, trip nila talaga buhay ko. Tsaka ko lang na-realize, nung tumanda ako, doon ko na-realize na, mahal pala nila talaga ako. Kaya sila ganun sa akin magsalita, kasi ayaw nilang mapahamak ako. Amen? Kaya hindi porkit pinagbabawalan ka, galit sila sa'yo, di ka nila mahal. Hindi. Actually, mahal ka nila. Naglalagay sila, nagbibigay sila ng direction sa'yo dahil mahal ka nila. And it is about relationship. Next slide. Ang discipleship, mga kapatid, hindi yan tungkol sa rules. Hindi yan rules. Amen? Na ito, kailangan mo sundin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disciple ka na. Hindi. Discipleship, simple lang. Discipleship is relationship. Hindi ka sumusunod dahil sa rules. May rules kasi si Jesus eh. Sabi niya, ganito daw. Hindi. Magkaroon ka ng relationship kay Jesus. At mafe-feel mo, hindi yung parang sinasakal ka. Kasi bakit?
May relationship ka eh. Pag sinabi ng parents mo, wag mo gawin yan, baka mapahamak ka. Nafe-feel mo na, mahal ako nito kasi may relationship ako dito. Di ba? Tama? It's about relationship. Kamusta yung relationship mo kay Jesus? Is it really a relationship na kung saan nakukwento mo sa Kanya yung mga bagay na struggles mo? Is it a relationship na kung saan one-sided naman? Paano one-sided, pastor? Ikaw, puro hingi ka lang. May ganun bang relationship talaga na matino? I believe wala. Sino sa inyo gusto dito, kakausapin lang kayo ng anak nyo, kakausapin lang kayo ng mahal nyo sa buhay kapag may kailangan lang sila? Ayaw natin nun. Amen? Gusto nyo? O ayaw? Ayaw natin nun. Amen? Ayaw natin nun. And that is why we need a good relationship kay Jesus. Alam niyo po, hindi tayo mamamatay para sa isang bagay. We are not dying to something. Pero simula sa araw na ito, we are living toward someone. Sino yon? Kay Jesus. Sa ating Diyos na buhay. Kaya, kung ano yung sasabihin niya, kung saan siya pupunta, kung ano yung bagay na gusto niya, mamahalin mo rin. Kung ano yung bagay na sinabi niya, huwag kang gumante, kahit mahirap, tatry mo. Alam naman natin yan di ba? Pag si Jewel, nag-away sila ni, sino ba to? Si Jael, sinapak ni Jewel si Jael. Ginanon na. Si Jael din, gustong gumante, sinapak ulit. Paano matatapos ang labanan? Pag may isa sa kanilang hindi na gumante. Ay, parang mas malakas ata yung ginawa niya. Hindi, isa pa. Hindi pwede. Kasi bakit? Ito yung sabi ni Jesus eh. Kung ano yung gusto ko, yun yung masusunod. Hindi yung gusto mo. Kahit mahirap. Kaya dito natin makikita, in the world, ang pinaka-persecuted na religion is not the Muslim religion, it's not the Buddhist religion, not any religion sa buong mundo, but actually the most persecuted ones are Christians. Ito yung reality. Nasa Philippines kasi tayo, masarap maging Kristiyano sa Pilipinas. Pero kung dadalhin natin kayo lahat sa ibang parte ng mundo na di nyo alam, mga kapatid, kawawa ang maraming mga Kristiyano. Dito sa panahon natin, sa lugar natin, we have an easy life, a much better life. Biyaya ni Lord yun, amen? Pero sa totoo lang, pag tinignan natin sa ibang lugar, grabe yung nararanasan nila. And sometimes, kung ano yung gusto ni Jesus, kung saan ni Jesus gusto, sometimes uncomfortable yun sa ating buhay. Next slide please. Alam niyo po, ito yung sabi ni Jesus sa verse 24. Kung gusto nyong iligtas ang buhay nyo, ano daw? Mawawala ito. Kung mawalan kayo ng buhay, alang-alang sa akin, ano daw? Maliligtas nyo ito. Particularly, pag tinignan nyo maigi, iba yung mindset ni God sa mindset ng tao. Bakit? Tignan nyo, pag nawalan ka, magkakaroon ka. Pag meron ka, mawawalan ka. Kakaiba, no? How God thinks. Dito natin makikita, God, hindi natin kayang ilagay si God sa 3-pound brain natin. Because God works in mysterious ways. And ang kailangan natin gawin, pagkatiwalaan siya, if we have that relationship with Him, pagkatiwalaan natin siya sa ating buhay that He knows what is best for us, kaya susundin ko na lang. Nakikita niya yung future, nakikita niya yung hearts ng mga tao, nakikita niya yung mga di ko nakikita,
So susundan ko siya sa buhay ko. Next slide. And tingnan niyo po, warning, verse 25. Sabay-sabay natin basahin. Anong mapapala niyo kung ano daw? Makuha ang buong mundo, pero mapapahamak at mawawala naman ang buhay niyo. Siyempre, wala. May story po ako sa inyo, sa pagtatapos natin na to. Familiar kayo dito sa picture na ito? Nakita niyo po ba ito noong 2015? Sino sa inyo nakakita nito? Come on, taas kamay. Sinong hindi? Taas din kamay. Taas kamay, mga hindi. Baka hindi nyo alam, no? Noong 2015 kasi 10 years ago na to. So kung 18 years old ka ngayon, 10 years old ka noon. Baka di ka pa nagsi-cellphone. By the way, noong 2015, so kayo i-remind sa mga nakakaalala dito, na noong 2015 po, merong lumaganap na video. Na-upload siya sa YouTube, na-upload sa Facebook, na-upload sa iba't ibang social media na mga accounts noon. Tapos pinagtatanggal na rin agad. Pero this is a viral video nung time na yon kasi yan pong mga naka-orange na yan na suit, sila po ay pinugutan ng ulo ng mga ISIS radicals. Familiar kayo, ISIS? Okay? So talagang live, pinugutan sila ng ulo. And tinatanong sila, gusto nyo ba na mabuhay? Kung gusto nyong mabuhay, tumiwalag kayo sa inyong pananampalataya at maging tagasunod ng another religion. Alam niyo po, itong mga taong ito, these are actually 21 Christians. 21 Christians. Na hindi sila pastors. Hindi po sila bishop. These are construction worker. Construction worker lang ho sila. Hindi sila missionary, hindi sila nagpipreach. Pero ito yung buhay ng mga ibang Kristiyano sa ibang parte ng mundo. Sa Egypt po yan, nangyari. And these are Coptic Christians sa Egypt. Pag sinabi pong Coptic, pag sinabi daw Coptic, yun yung natitrace yung pagka-Egyptian nila sa pinaka, hanggang yung original ba na mga naninirahan sa Egypt, sila yung last generation, kumbaga. At sila ngayon, may Christian faith sila. Ngayon, kinuha sila, inabduct sila ng ISIS, pinahilerang ganyan, at tinanong sila, i-deny nyo ba si Jesus sa buhay nyo o hindi? Alam nyo po, grabe, it captivated the hearts of the people sa buong mundo at that time, 2015, 10 years ago. Hindi nila sinabing, dine-deny ko si Jesus. Anong sinigaw po nila? Sabay-sabay sila, all 21 of them, sabi nila, Ya-Rob Yeshua. Ano yun? Ang sabi nila, Oh Lord Jesus. And 21 out of 21, pinugutan ng ulo, live. But none of them left the faith. Huling lumabas sa bibig nila, pangalan ng Panginoong sinasamba nila. Remember, si Jesus, di niya sinabi na, pag di sumunod sa inyo, ayaw tanggapin, patayin nyo. Hindi ganun sinasabi. Ang gusto nga ni Jesus, magmahal. Amen? And actually, pwede mangyari sa buhay rin natin yan in the future. Maybe some of us pwede makaranas ng ganyang bagay. But, ang tanong, are you willing to be a disciple of Jesus? Minsan kasi iniisip natin, pagiging disciple, kay pastor lang yan, kay leader lang yan. Remember, these people are ano nga po? Construction workers lang. Normal. Individuals. Tulad natin. Pero hindi sila
umabandon sa pananampalataya nila. But, let me share to you a story. Next slide. Kita niyo ba yung lalaki na yan? Yan naka-circle. Yan yung leader nila. Yan actually yung ganun yung nagsasabi, nagli-lead sa buong group ng mga nakaitim. Sa Bible, may mayahalin tulad tayo sa leader na yan. Well, yung leader na yan, di naman na-convert. Pero sa Bible, may isang parang terror group at that time. Mga radicals din sila. Ang isa doon, sino po? Si Apostle Paul, na kilala natin. Siya po ay talagang pumupunta sa mga lugar, sa mga regions, tapos titignan nila sino doon yung mga Christians, tapos pinapatay talaga nila. Hindi po kinokotsilyo, kundi binabato hanggang sa mamatay. Ganun po noon. But, yung buhay ni Paul, parang katulad niyan, leader na yan, na-encounter niya si Jesus sa buhay niya. And he wrote one of the most powerful chapters tungkol sa pag-ibig. 1 Corinthians 13. Pag tinignan niyo po sa inyong bahay, basahin niyo tungkol sa love. Na ang love, dinefine niya dun sa chapter na yon. Doon niya kasi naranasan kung paano siya mahalin ni Jesus. Na kahit pala katulad niya, parang terorista nung time na yon, kasi papatay talaga sila ng mga Christians, gustong palupigin yung grupo ng mga Christians, pero kayang baguhin ni Lord ang buhay. It doesn't matter yung past mo, ano yung background mo, kaya kang baguhin ni Lord. Dahil mahal ka niya. And tayo lahat, kailangan natin yung love ni Lord. Amen? Now, take away natin, pabasa natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Jesus is not trying to take life from you. He's trying to give you the life you were created for. Yan yung gusto ni Jesus, maranasan mo. And I believe, ang bawat isa sa atin, makakapag-decide from this moment on, Lord, ikaw yung masunod ngayon sa buhay ko. Amen? Lord, iiwan ko yung mga bagay na ayaw mong gawin ko. Amen? Amen? Dahil yun yung cost ng pagiging disciple. Ang church po na itong inatinan nyo, ayaw nito na parang pag-alis nyo, parang sinihan lang. Nakinig kayo, tas walang mangyayari. No? This is a church, hindi siya sinihan. Ibig sabihin, dahil siya church, kailangan yung narinig mo, may mangyari sa buhay mo. May maging impact sa'yo. And welcome ka sa family na to. Oo, lahat tayo imperfect sa lugar na ito, pero lahat tayo nag-i-strive na kung saan mabago ni Jesus. Hindi man agad-agad, pero slowly but surely. Amen? Tayo ay manalangin. Lord, salamat for this afternoon. You've reminded us kung gaano mo kami kamahal. At kung ano rin, Lord, yung dapat namin pagbayaran sa pagsunod sa iyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. From this point forward, matuto sila mag-desire, mag-deny ng kanilang mga sarili, to die daily sa kanilang mga sarili. At Lord, to move to the direction you want them to move. Lord, ang dalangin namin, lahat kami mag-commit as a disciple. Mga kapatid, kung kayo yung kinakausap ni Lord, na feel nyo in your heart, na gusto mong iwan yung bagay na kasalanan, ayaw ni Lord na nagawin mo, itigil mo na, why not sumunod ka sa prayer na ito? Pwede bang isentro mo ngayon yung isipan mo kay Jesus lang? Yung mga nakita natin kanina ng mga tao, binigay nila yung buhay nila kay Jesus 100% to the point of their death. Tayo naman,
Maganda naman yung kalagayan natin. But how about, ibigay din naman natin kay Jesus dahil binigay niya rin naman ang lahat para sa atin. Come on, can you just say this prayer? If you are that person na nililid ni Lord, tinouch ni Lord yung puso mo ngayong hapon na ito, sabihin mo, Lord Jesus, Lord Jesus, mula sa araw na ito, mula sa araw na ito, kinikilala kita kinikilala kita bilang Panginoon bilang at tagapagligtas ng aking buhay. tagapagligtas ng Hindi lang nagbibigay ng biyaya, hindi lang nagbibigay hindi lang nagbibigay ng ng blessing, hindi lang nagbibigay ng blessing, pero the one who calls the the shots, one who calls, the one who is my Lord, one who is my yung boss ng buhay ko, boss ng yung masusunod sa akin. susa, Mula sa araw na ito, mula sa kumilos ka kumilos sa aking buhay. sa aking buhay. Turuan mo po ako Turuan mo po ako na maging uhaw sa iyo na maging uhaw sa iyo at kilalanin ka at kilalanin sa aking buhay. sa aking Salamat po salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. ng Panginoon. Amen and amen. Come on, if you are that person, come on, pwede bang palakpakan mo naman si Jesus? Yan. Sa ginawa